Communion. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday evening, December 12, 1965, at the Tucson Tabernacle in Tucson, Arizona, USA. Communion. Ang mensaheng ito ni kapatid na William Marion Branham ay orihinal na ipinangaral sa English noong linggo ng gabi, Disyembre 12, 1965, sa Tucson Tabernacle sa Tucson, Arizona, USA. Stirring message that Brother Perry gave us just then from the Word of God. Nakakaantig damdamin na mensahe na ibinigay sa atin kanina lamang ni kapatid na Perry mula sa salita ng Diyos. How true it is that we limit God and time God, and He's eternal. We can't do that. Gaano katotoo ito na nililimitahan natin ng Diyos at inoorasan ng Diyos at siya'y walang hanggan. Hindi natin maaaring gawin yan. So, tonight we're facing something else now, is a communion. Kaya sa gabing ito, naharap tayo sa iba pang bagay ngayon ay komunyon. 3 years I waited for a church to come in Tucson. But it's here. We're here, so we thank the Lord. He just let us wait till we can appreciate it now. 3 taon na ko naghintay na magkaroon ng iglesia sa Tucson, ngunit naririto na ito. Siya nga, tayo'y naririto na. Kaya pinasasalamatan natin ang Panginoon. Pinaghintay lamang niya tayo hanggang sa mapahalagahan na natin ito ngayon. There's one thing that I want to say just before we start the communion, is this, that I believe that we have seen enough in our day that we live in, that we ought to really give all of our being to God. We should really serve God. Ngayon, may isang bagay na nais kong sabihin bago lamang natin simulan ang komunyon ay ito, na naniniwala akong sapat na ang nakita natin sa panahon natin na ating kinabubuhayan, kung kaya dapat nating ipagkaloob talaga lahat ang buo nating pagkatao sa Diyos. Tayo, dapat nating tunay na paglingkuran ng Diyos. I believe that He has blessed us with the direct answer to Scripture, as Brother Perry gave it a few moments ago, that we're at that time. We're not blind. We see that we're here. We've arrived. Naniniwala akong pinagkalooban niya tayo ng tuwirang sagot sa kasulatan, tulad ng pagkahatid dito ni kapatid na Perry kani-kanina lang, na tayo'y nasa panahon ng iyon. Hindi tayo bulag. Ating nakikita na tayo naririto na. Tayo dumating na. And we also can look around and see that the way that the human mind is leading the people. At maaari din tayong tumingin sa paligid at makita kung paano nililisan ng pantaong katinuan ang mga tao. That we can't stay too much longer. We'd be in a complete insane institution the whole world would be. See? So we're at the end time. Na tayo'y hindi na makapananatili pa ng mas matagal. Mapupunta tayo sa isang ganap na institusyon ng mga baliw. Ang buong mundo ay magiging gayon, kita nyo? Kaya tayo'y nasa huling panahon na. Now, as Brother Perry ended up there, seeing these things are true. See that they are true. They're not myth. They're not just something that we imagine. Ngayon, kagaya nga ng pagtatapos ni kapatid na Perry doon, nakikitang totoo ang mga bagay na ito. Nakikita na mga ito ay totoo. Hindi katanghi-isip ang mga ito. Hindi ito mga bagay na binubuo lang natin sa imahinasyon. There's something that's been directly given to us by the Word of God and manifested publicly before us, that we know we are here. Mga bagay ito na direktang ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos at lantarang inihayag sa ating harapan na alam nating naririto na tayo. We don't know how long now, because again we come back to a watch, you see, what time it is. But we know we're at the time, whether God's time, I'd imagine. Tayo, hindi natin alam kung gaano pa katagal ngayon, dahil muli ay babalik tayo sa isang pagmamasid. Makikita nyo kung anong oras na. Ngunit alam nating tayo narito na. Tayo na sa panahon ng iyan. Kung oras na ng Diyos, iniisip ko, someone gave a little analysis one time that said that if God put up with him
according, if he was to allot time, 1,000 years is just one day. May nagbigay ng kaunting pagsusuri minsan na nagsabi na kung paglalaanan siya ng Diyos sang ayon, kung magtatakda siya ng oras, ang isang 1,000 taon na isang araw lang. So if a man lived 70 years old, it'd just be a few minutes of God's time. See? Kaya kung nabuhay ang isang tao ng 70 taong gulang, ito ay magiging ilang minuto lang sa oras ng Diyos, kita nyo? Well, if it would be 40 years, that wouldn't even mean time where he could bat his eye. See? Bueno, at nagsabing ito'y magiging 40 taon, ni hindi man lamang yan may tuturing na oras halos, may kukurap niya ang kanyang mata, kita nyo? That's how quick it is. The whole thing is, if it be allotted time, which he doesn't have any time. So he's eternal. Kita nyo, ganon lamang ito kabilis, ang buong bagay. Kung tatakdaan nito ng panahon na wala naman siyang kapanahunan, kaya sadyang siya ay walang hanggan. I believe it was Sarah back there. I know Joseph the other night said to me, Brother Perry, he said, Daddy, when did God come on the scene? Where did he come from? See? He had to have a beginning, didn't he? Didn't he have to start? Sa palagay ko, si Sarah iyon noon doon. O hindi, si Joseph noong isang gabi ang nagsabi sa akin at kay kapatid na Perry, sabi niya, Daddy, saan? Kailan po ba dumating ang Diyos sa tagpo? Saan po ba siya nagmula, kita nyo? Dapat mayroon siyang pasimula, hindi po ba? Hindi po ba niya kinailangang magpasimula? I said, no. Anything that has a beginning has an end. But it's that which had not a beginning has no end. Sabi ko, hindi. Anumang bagay na may simula ay may wakas. Ngunit yung walang pasimula ay walang wakas. Of course, he's 10 years old. That was kind of a real mouthful for him. See, that how could he receive that, knowing that something never did begin? Not only to him, it is to me. Siyempre, 10 taong gulang pa lang siya. Iyon ay parang isang bagay na talagang mahirap unawain para sa kanya, kita nyo? At paano niya matatanggap yun? Ang pagkaalam na may bagay na hindi kailanman nagpasimula, hindi lang sa kanya, maging sa akin din. See, it's a great big dose for me. How did it ever begin? Ngayon, kita nyo, sadyang mahirap iyon unawain para sa akin kung paano iyon nagsimula. Now, we're fixing to observe something here that's really sacred. Ngayon, tayo'y nahahanda ng isagawa ang isang bagay dito na tunay na sagrado. I was called on a few days ago to some very fine Christian gentleman that's never had this, and he understood that we take in communion. Literally, they take it what they call spiritual communion. Tinawagan ako ilang araw pa lang ang nakararaan sa ilang napakabuting mga Kristiyanong Ginoo na hindi pa kailanman nakaganap nito. At sa pagkaunawa niya ay ginaganap natin ang komunyon sa literal na paraan. Ginaganap nila ito na tinatawag nilang komunyong espiritual. And which as far as communion, I'd say all right, because communicate is to talk to, see? At na hanggat komunyon iyon, masasabi kong mainam. Dahil ang pagkomunika ay pagkausap, kita nyo? And the brother gave me this scripture, said, Brother Branham, don't you think now? The reason I'm saying this is all right, Brother Perry. At ibinigay sa akin ng kapatid ang kasulatang ito, ang sabi, Kapatid na Branham, sa palagay mo kaya ngayon ang dahilan na sinasabi ko ito, ayos lang ba kapatid na Perry? That reason I'm saying this so that you would understand what you're doing. You don't, if you walk in anything blindly, you don't know what you're doing. You can't have even confidence if you don't know what you're doing. Kita nyo? Ang dahilan na sinasabi ko ito, upang maunawaan ninyo kung ano ang ginagawa nyo. Hindi nyo, kung kayo parang bulag na naglalakad sa kahit anong bagay, hindi ninyo alam kung saan, kung ano ang ginagawa nyo. Ni hindi man lang kayo magkakaroon ng katiyakan kung hindi nyo alam kung ano ang ginagawa nyo. But you must understand what you are doing and why you're doing it. Ngunit dapat ninyong maunawaan kung ano ang inyong ginagawa at bakit ninyo ito ginagawa. He said, now if we take the Word of God, isn't that God that we're taking? I said, exactly right, sir. It's true. Sabi niya, ngayon, kung ating tanggapin ang salita ng Diyos, hindi ba't iyon ay ang Diyos na tinatanggap natin? Sabi ko, talagang tama, Ginoo. Totoo yun. But we read here that they actually, Paul taught
taken the literal Lord's Supper. This do in remembrance of me, said Jesus. As often as you take it in remembrance of me, you show forth the Lord's death till He comes. Ngunit mababasa natin dito na sila ay aktwal. Itinuro ni Pablo ang literal na pagganap sa hapunan ng Panginoon. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin, sabi ni Jesus. Sa tuwing tatanggapin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin, ipinahahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Now, we are to take it. Kita nyo? Ngayon, tayo ay dapat tumanggap nito. We understand that St. Paul, who ordained it in the church, being the prophet of the New Testament, Batid natin na si San Pablo, na siyang nagtalaga nito sa iglesia bilang ang propeta ng bagong tipan. Peter, James, John, all of them, they wrote Matthew, Mark, Luke, what Jesus did as scribes. But Paul set the thing in order. He was the prophet of the New Testament. Sina Pedro, Santiago, Juan, silang lahat, isinulat nila kung bakit sina Mateo, Marcos, Lucas, kung ano ang ginawa ni Jesus bilang mga manunulat. Ngunit si Pablo ang naglagay ng bagay sa kaayusan. Siya ay ang propeta ng bagong tipan. Just as Moses went into the wilderness to receive the inspiration to write the 5 books of the first 5 books of the Bible, Paul also went into the desert and received inspiration from God to set the New Testament church in order and type it with the Old. Kung paanong nagtungo si Moises sa ilang upang tanggapin ang inspirasyon na isulat ang 5 aklat ang unang 5 aklat ng Biblia, bueno, si Pablo din naman ay nagtungo sa ilang at tumanggap ng inspirasyon mula sa Diyos upang ilagay sa kaayusan ng iglesia sa bagong tipan at itipo ito doon sa luma. Under there, they had a sacrificial lamb. And Israel kept that for a memorial. It was actually used one time coming out of Egypt. Sa ilalim ni Yaon ay nagkaroon sila ng haing kordero na patuloy na sinasagawa iyon ng Israel bilang isang alaala. Sa katunayan, ginamit ito ng isang beses sa paglabas mula sa Ehipto. But then they kept that as a memorial all down through the age. Well, the law being a shadow of things to come, you see. Ngunit pagkatapos, patuloy na sinasagawa nila iyon bilang isang alaala sa paglipas ng panahon. Bueno, kung ang kautusan ay anino ng mga bagay na darating, nakita nyo? Now, I do believe that communion, or what we call communion now, is the Lord's Supper. Ngayon, naniniwala ako na ang communion, ang tinatawag nating komunyon ngayon, ay ang hapunan ng Panginoon. Now, we only have 3 physical divine orders left to us. One of them is communion, feet washing, water baptism. That's the only 3 things. That's the perfection of the 3, see. That's the only 3 orders we have. Ngayon, may 3 lamang tayong pisikal na banal na kautusang iniwan sa atin. Isa sa mga ito ay komunyon, paghuhugasan ng paa, bautismo sa tubig. Iyon lang yung 3 bagay. Iyon ang kasakdalan niyaong 3, kita nyo? At iyon lamang ang 3 kautusang meron tayo. We realize that was the issue given by St. Paul in the New Testament. Napagtatanto natin na iyan ang utos na ibinigay ni San Pablo sa bagong tipan. Now, if we would say the communion should just be taking the Word, I don't believe anyone has a right to take the Lord's Supper until he's taken the Word of the Lord into his heart. See? Ngayon, kung sasabihin natin na dapat ang komunyon ay pagtanggap lang sa salita, hindi ako naniniwalang may karapatan ng sinuman na tanggapin ang hapunan ng Panginoon hanggang sa tinanggap na niya ang salita ng Panginoon sa kaniyang puso. Kita nyo? Because I'll read something for you in a few moments and you'll see. Sapagkat ako ay tutungo, may babasahin ako para sa inyo sa ilang sandali at makikita ninyo. Now, notice, then, why then would we would, on the same basis, we could absolutely justify the Salvation Army? Ngayon, pansinin, kung gayon, bakit pa natin kailangan nating sa gayon ding batayan maaari nating ganap na bigyang katuwiran ang Salvation Army? They do not believe in any form of water baptism, so we don't need it. Hindi sila naniniwala sa anumang anyo ng bautismo sa tubig, sabi, hindi natin ito kailangan. Now, if
we don't need water baptism, why are we baptized? I said, well, water can't save you, the blood saves you. I'll agree with that. Right, that's right, the blood saves you, not the water. Ngayon, kung hindi natin kailangan ng bautismo sa tubig, bakit tayo binabautismuhan? Sabi, hindi ka may liligtas ng tubig, ang dugo ang nagliligtas sa iyo. Sasang-ayon ako riyan. Yan, tama yan. Ang dugo ang nagliligtas sa iyo, hindi ang tubig. But we must take the water as an outward emotion that an inward work of grace has been done. So must we on communion. Ngunit dapat nating tanggapin ang tubig bilang panlabas na damdamin na may naganap na sa kalooban na paggawa ng biyaya. Kita nyo? Ganoon din dapat tayo sa komunyon. When we have taken the Lord, our sacrifice, into us as a matter of spiritual birth into us, and His body, we live by Him, by the Word, we also should symbolize it because it's a commandment. Kapag atin nang tinanggap ang Panginoon, ang ating hain sa atin bilang isang espiritual na kapanganakan sa loob natin at ang Kanyang katawan, nabubuhay tayo sa Kanya sa pamamagitan ng salita, nararapat din natin itong isimbolo dahil ito isang kautusan. Repent, every one of you, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Mangagsisi, bawat isa sa inyo at mangagpabautismo sa pangalan ni Yesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Paul said, I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which He is betrayed, took bread and brake it and gave it to the disciples and said, take and eat, this do in remembrance of me. For as often as you take this bread, you show forth His death till He comes. Sabi ni Pablo, tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at pinagputol-putol ito at ibinigay ito sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo at kanin, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito, ipinahahayag ninyo ang kaniyang pagkamatay hanggang sa dumating siya. Now, we find out that in that, they had people who come, and this precious brother, very dear brother, he came and he said, I never did take it, Brother Branham. I don't understand what it is. I've been taught the other side. Ngayon, nalaman natin na riyan, may mga tao sila na nagpupunta at itong minamahal na kapatid, isang napakahalagang kapatid na lalaki, siya'y dumating at sinabi niya, hindi pa ako kailanman, hindi ko pa ito kailanman tinanggap, kapatid na Branham, hindi ko naunawaan kung ano ito. Sabi, naturuan ako sa ibang paraan. I said, but remember, we will admit that St. Paul set it in order in the early Christian church. Sabi ko, ngunit alalahanin, tatanggapin nating isinaayos ito ni San Pablo noong bandang pasimula ng Iglesyang Kristiyano. They went from church to house, broke the bread, sang on the heart, and so forth. Nagpalipat-lipat sila sa mga bahay-sambahan, sa mga bahay-bahay, pinagputol-putol ang tinapay na may kaisahan ng puso at iba pa. Now, I said he did put it in the church. Ngayon, sabi ko, kanya ngang inilagay ito sa iglesia. Galatians 1:8, he said, if an angel from heaven comes and says anything else, let it be accursed. Amen. The same one had him be rebaptized again from the baptism of John to be baptized in the name of Jesus Christ. Mga taga-Galasya 1:8, sabi niya, kung ang isang anghel mula sa langit ang dumating at magsabi ng iba pang bagay, ay matakwil ito. Nakita nyo? Kita nyo? Ang siyering tao na muli silang pinabautismuhan mula sa bautismo ni Juan upang mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. You see, there are three things that we must do as symbols. Lord's Supper, feet washing, water baptism. See? Nakita nyo? Mayroong tatlong bagay na dapat nating gawin bilang mga simbolo, ang hapunan ng Panginoon, paghugasan ng paa, bautismo sa tubig, kita nyo? You said, well, now the Salvation Army takes it from the point the dying thief, when he died, he wasn't baptized yet. Jesus said he'd be in heaven. That's exactly the truth. That's exactly. May sasabihin mo, bueno, ngayon hinango iyon ng Salvation Army sa puntong yaon naghihingalong magnanakaw nang siya'y mamatay, hindi siya bautismado. Gayunpaman, sinabi ni Jesus na siya'y mapupunta sa langit. Totoo ngang tama yan. Eksakto yan. But you see,
He only recognized Jesus right there in the hour he was dying. See? That's the only opportunity he had. He's a thief, he's away, he's out. Ngunit, nakita nyo, siya, noon lamang niya nakilala si Jesus sa oras na siya nag-aagaw buhay na. Kita nyo? Iyon lamang ang pagkakataong nagkaroon siya. Siya, isa siyang magnanakaw. Naroon siya sa malayo, nasa labas siya. And as soon as he seen that life, he recognized it. Lord, remember me. And Jesus, that was true. At kaniyang, sa sandaling nakita niya ang liwanag na iyon, ay kaniya itong nakilala, Panginoon, alalahanin mo ako. At si Jesus, totoo yun. But to you and I, who know that we should be baptized and refuse to do it, then that'll be between you and God. Same thing in communion. Ngunit sa iyo at sa akin na nakakaalam na dapat tayong mabautismuhan at tumangging gawin ito, kung gayon, iyay sa pagitan mo na at ng Diyos. Ganyan din sa komunyon. Now, when we take this communion, it isn't just the thing to come up here and go to eat some bread and I believe I'm a Christian. Ngayon, kapag ating tinanggap itong komunyon, ito'y hindi lamang isang bagay na sasabihing, pupunta ako dito at kakain ng kaunting tinapay at paniniwalaan kong isa kong Kristiyano. But if you notice, the Bible said, he that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the blood and the body of the Lord. Ngunit, kung inyong napansin, ang sabi ng Biblia, ang kumakain at umiinom na di karapat-dapat ay magkakasala sa dugo at katawan ng Panginoon. Kita nyo? You've got to live a life that before the people and before God and the people that shows that you are sincere. Kailangan ninyong ipamuhay ang isang buhay na sa harap ng mga tao at sa harap ng Diyos at ng mga tao na nagpapakita na kayo nga ay tapat. Just a moment longer. Now, in the Old Testament, when the sacrifice was made a statue or an ordinance. Ngayon, ilang sandali na lamang. Ngayon sa lumang tipan, nang ang hain ay gawing isang kautusan o isang ordinansa. And so is water baptism an ordinance. So is feet washing an ordinance. So is the Lord's Supper an ordinance. At gayon din ang bautismo sa tubig ay isang ordinansa. Gayon din ang paghuhugasan ng paa ay isang ordinansa. Gayon din ang hapunan ng Panginoon ay isang ordinansa. Blessed is he who does all of his ordinance, keeps all of his statutes, all of his commandments, that he might have a right to enter into the tree of life. Mapalad ang gumaganap ng lahat niyang mga ordinansa, tumutupad ng lahat niyang mga batas, lahat niyang mga kautusan, upang siya magkaroon ng karapatang makapasok sa punong kahoy ng buhay. Now, notice in this now, that in that first, when it was first an ordinance of God to bring a sacrifice to the church and to the temple and the altar and offer your gift and for your sins, the sacrifice of a lamb. Ngayon, pansinin niyo rito ngayon, na doon sa una, noong unang kautusan pa lang ito ng Diyos na magdala ng hain sa bahay-sambahan, at sa templo at sa dambana, at ialay ang inyong kaloob at para sa inyong mga kasalanan, ang paghahain ng isang kordero. Well, I can just imagine seeing some Jewish brother coming down the road knowing that he was guilty and he goes to the altar or brings his fat ox, a bullock or whatever he had, or lamb, something. Bueno, para ko nang nakikita ang isang kapatid na Hudyo na naglalakad sa daan, nalalamang siya nagkasala at magtutungo siya sa dambana o dadalhin ang kaniyang matabang kapung baka o guyang toro o anumang meron siya o isang lalaking tupa, kordero, anumang bagay. He brought it down the road just as sincere as he could come. He walked up there keeping God's ordinance just as sincerely as he could. Dinala niya ito sa kahabaan ng daan ng kasing tapat ng magagawa niyang paglapit. Naglakad siya patungo doon. Tinutupad ang kautusan ng Diyos ng kasing tapat ng magagawa niya. Then he laid his hands upon it, confessing his sins, and the priest placing his sins upon the lamb, and the lamb's throat was cut, and then died for him. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kaniyang mga kamay dito, ipinahahayag ang kaniyang mga kasalanan, at ang saserdote ay inilalagay iyon ang kaniyang mga kasalanan sa kordero, at ginilitan ang lalamunan ng kordero
At pagkatapos ay namatay ito para sa kaniya. As he laid there, the little lamb kicking and bleeding, his hands being full of blood and flying all over him, the little lamb blatant dying, he will realize that he had sinned and something had to die in his place. Habang nakahimlay ito doon, ang munting kordero ay nagkikikisay at nagdurugo, ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, at iyon ay tumitilamsik sa buo niyang katawan. Ang munting kordero ay umiiyak, naghihingalo. Kanyang mapagtatanto na nagkasala siya at may kailangang mamatay kapalit niya. Therefore he was offering this lamb's death for his death. The lamb died in his place. Kung kaya, iniaalay niya ang kamatayan nitong kordero para sa kanyang kamatayan. Kita nyo, ang kordero ay namatay kapalit niya. Then a man done it with sincerity, with deepness of his heart. Noon, ginagawa ito ng tao na may katapatan sa kaibuturan ng kaniyang puso. Finally, over and over it went again. Over and over it kept going until finally it became a tradition. The commandment of God became a tradition to the people. Sa huli, paulit-ulit itong nangyaring muli, paulit-ulit itong nagpatuloy, hanggang sa huli, ito'y naging isa ng tradisyon. Ang utos ng Diyos ay naging isa ng tradisyon sa mga tao. And then here he come down, well, let's see, this is so-and-so day, maybe I better go down, I better offer a bullock. At nang magkagayon ay heto't siya't paparating. Bueno, tingnan natin, ganito at ganiyang araw ngayon, mainam siguro magtungo ako roon, o mabuting ako'y maghandog ng isang guyang toro. He went out, well, Lord, here's my bullock. See, there's no sincerity in it. There's no understanding to it. Nagtungo siya roon, bueno, Panginoon, heto po ang aking guyang toro. Kita nyo, wala nang katapatan dito, wala nang pagkaunawa dito. Now, we don't want to take communion like that. That's the same thing as we come to the Lord's table. Ngayon, hindi natin gustong tumanggap ng komunyon na gaya niyan. Ganyan din ang nangyari sa dulang ng Panginoon. Isaiah 35, no, I beg your pardon, Isaiah 60, let me take that back. I believe it's Isaiah 28 is where we find this. I'm pretty sure that's the right chapter. Isaiah 35. Hindi. Ipagpaumanhin ninyo. Isaiah 60. Hayaang bawiin ko iyon. Ako'y naniniwalang ito'y Isaiah 28 ay kung saan natin ito matatagpuan. Ako'y sigurado nang yan nga ang tamang kabanata. He said, precept must be upon precept, and line upon line upon line. Here a little, there a little. Hold fast to that, what's good. For stammer lips and other tongues will I speak to this people, and this is the rest. Sabi niya, utos sa utos, at bilin at bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Ingatan ng mabuti. Sa pamamagitan ng mga utal na labi at iba't ibang wika ay sasalitain ko sa bayang ito. At ito ay ang kapahingahan. He said, all the tables of the Lord has become full of vomit. Who can I teach doctrine? Who can I make to understand? See? Sabi niya, lahat ng mga dulang ng Panginoon ay puno ng suka. Kanino ko ituturo ang balita? Kanino ko ipauunawa? Kita nyo? I think that was the right scripture, Isaiah 20. Who can I make understand doctrine? See the tables. Sa palagay ko, yan nga ang tamang kasulatan. Isaiah 28. Kanino ko ipauunawa ang balita? Kita nyo, ang mga dulang. Now we find out today that this great thing that we're fixing to do tonight in commemoration of His death and His body that we believe that we eat daily or just got through eating as our brother preached to us. Ngayon, nalalaman natin ngayon na itong dakilang bagay na napipinto nating ganapin ngayong gabi sa paggunita sa kanyang kamatayan at sa kanyang katawan na pinaniniwalaan nating kinakain natin sa bawat araw o katatapos lamang nating kanin ng mangaral ang ating kapatid sa atin. Taking the Word of God, we believe it with all of our heart. Tinatanggap ang salita ng Diyos, sinasampalatayanan natin ito ng buong puso natin. We see it manifested, we see it given to us, we see it vindicated, we feel it in our lives, and we must come to this with a deep conscience of what we're doing. Not just because it's an order. Nakikita natin itong naipamalas. Nakikita natin ito'y ipinagkaloob sa atin. Nakikita natin ito'y pinagtibay. Nadarama natin ito sa ating mga buhay. At nararapat tayong dumulog dito na may malalim na kamalayan sa kung ano ang ating ginagawa.
hindi lamang dahil sa ito isang utos. You go into church and many times they get out an old soda cracker or some kind of something, break it up in light bread or something and break it up, and people who smoke, drink, everything else because they're a member of the church, they come and take the Lord's Supper. Well, that's filthiness before God. Papasok ka sa bahay-sambahan at kadalasan nagbibigay sila ng lumang soda cracker o kung anong uri ng kung anuman, pagpuputol-putulin ito at isang magaang na tinapay o kung anuman at pagpuputol-putulin ito at ang mga taong naninigarilyo, umiinom lahat na dahil sa sila'y kasapi ng iglesia, magtutungo sila at tatanggap ng hapunan ng Panginoon. Bueno, karumihan yan sa harapan ng Diyos. Even the sacrifice said your holy days and your sacrifice become a stench in my nose. Maging ang hain, sinabi, ang inyong mga banal na araw at ang inyong hain ay naging mabaho na sa aking pangamoy. Yet he ordained them to make that sacrifice, but the way they treated it, it become a stench. Stink in his nose, his nostrils, the very sacrifice that he ordained. Gayon may iniutos niya sa kanila na gawin ang paghahaing iyon. Ngunit ang paraan nila ng pagganap nito, ito'y naging mabaho, alingasaw sa kanyang ilong, kanyang pangamoy, ang mismong hain na kanyang itinalaga. That's the way we take the Word of God. Too many Christians today so-called does that. We stand up here and teach this Word and say Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, and teach the things that He promised us that He would honor, and say, oh, well, that was for something else. Our solemn worships have become a stink in His nose. He will not receive it by no means. Sa ganyang paraan natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Napakaraming mga Kristiyano ngayon, mga naturingan, ang gumagawa ng ganyan. Tatayo tayo rito at ipangangaral itong salita at sasabihin, si Jesus Kristo ay hindi ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. At ipangangaral ang mga bagay na pinangako niya sa atin na kanyang tutuparin at sasabihin, oh, bueno, yan ay para sa iba pang bagay. Ang ating mga taimtim na pagsamba ay sadyang naging isa ng alingasaw sa kanyang ilong. Hindi niya ito tatanggapin sa kahit anong paraan. That's the reason by our traditional habits. You don't take the Lord's Supper by tradition. You take it because it's the love of God in your heart and keeping the commandments of God. See, that's what you take it for. Yan ang dahilan ang ating mga kinagawiang tradisyon. Hindi mo tinatanggap ang hapunan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang tradisyon. Tinatanggap mo ito sapagkat ito'y ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Ang tuparin ang mga utos ng Diyos. Kita nyo? Iyan ang dahilan kung bakit mo ito tinatanggap. So if you don't take it in sincerity, just as a tradition, well, our church observes communion once every Sunday or once every month or twice a year. Kaya kung hindi ninyo ito tinatanggap ng may katapatan, ito'y isa na lamang kaugalian. Bueno, ginaganap ng iglesia namin ng komunyon ng isang beses tuwing linggo o minsan sa bawat buwan o 2 beses sa isang taon. And you go up and say, well, it's my time, and then take the communion. Why, it's a stink to God, see. That's just a tradition. At magtutungo ka sasabihin, bueno, oras ko na, at pagkatapos ay tatanggap na ng komunyon, aba ito'y isang alingasaw sa Diyos. Kita nyo, kaugalian na lamang yan. Even like anything else, you've got to be sincere. God wants the depths of your heart. Maging kagaya ng ano pamang bagay, ikay kailangang maging matapat. Nais ng Diyos ang kaibuturan ng iyong puso. You remember the very God that brought you here on earth is the one you're serving. Alalahanin mo, ang Diyos mismo na nagdala sa iyo dito sa mundo ay ang siyang pinaglilingkuran mo. Kita nyo? You're doing this because He said so, because it's His order. Ginagawa mo ito sapagkat sinabi niya, dahil ito'y utos niya. Then we want to come up with deepness, sincerity, knowing that by God's grace that we have been saved and we love Him and we feel His presence and we see change our lives. Kung ganoon, nais nating lumapit ng may malalim na katapatan, nalalamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kaya tayo naligtas, at ating iniibig siya at nadama natin ang kanyang presensya at ating nakitang binago nito ang ating mga buhay. Our whole being is changed.
We're different people. We don't live like we used to. We don't think like we used to. Ang ating buong pagkatao ay nabago. Tayo ibang tao na. Hindi na tayo nabubuhay na kagaya ng dati. Hindi na tayo nag-iisip na kagaya ng dati. Like in the book here, and a spot there was talk about the two books being one, the book of life. Tulad ng nasa aklat rito, at sa bahaging iyon na ating napag-usapan ang dalawang aklat bilang iisa, ang aklat ng buhay. The first book of life coming up was when you were born. That was your natural birth. See? Ang unang aklat ng buhay na lumabas ay nung ikaw ay isilang. Iyon ang natural mong kapanganakan, kita nyo? But then, one time, way back down in there was a little grain of life, as I was explaining to some of the young sisters at the house this afternoon. See, there's a little grain of life laying there that you'd wonder, where did it come from? What these strange things? Ngunit noon isang beses, doon sa kaloob-looban, may isang munting butil ng buhay tulad nga ng ipinaliliwanag ko sa ilang kabataang babaeng kapatiran sa bahay kaninang hapon. Kita nyo? May isang munting butil ng buhay na nakahimlay doon na magtataka ka. Saan kaya ito nagmula? Ano kaya ang mga kakatuwang bagay na ito? I'm saying it's taken for myself, like it's going to say William Branham. Well, 40 years ago, the William Branham, this is the same one tonight. Sinasabi ko ito sa aking sarili, tulad rin ng sasabihin ninyo. Si William Branham, 40 taon na ang nakararaan, yaong William Branham, hindi na ito yung dati ngayong gabi. Somebody back there would say William Branham, he was a rank rascal, see? Because I was born of Charles and Ella Branham. Kung meron diyan sa likuran na magsasabi, si William Branham, isa siyang napakapilyo noon, kita nyo? Sapagkat ako'y ipinanganak kay Charles at Ella Branham. In that nature, I was a sinner. I came to the world a liar. And all the habits of the world laid right in me. Sa kanilang kalikasan, ako isang makasalanan. Isinilang ako sa mundo, isang sinungaling, at lahat ng mga kamunduhan ng sanlibutan ay nakalagay mismo sa akin. But down in there, too, was another nature present. Predestinated. Is in there by God. In this same body. Two natures in there. Ngunit doon sa kaloob-looban din naman, ay may isa pang kalikasang naroroon. Kita nyo? Itinalaga ng Diyos na maparoon. Sa katawan ding ito, kita nyo? 2 kalikasan ang naroroon. Well, I only cater to one. Bueno, sa isa lamang ako tumugon. As it growed, good as the baby, dead-eyed. First thing you know, I become a liar, become everything else. That's a sinner because I raised up that way. But down in there was a little speck of life all the time. Habang ito'y lumalaki, ako'y pabulol na nagsalita noon habang isang sanggol. Dada, malalaman mo na lang, naging sinungaling ako. Naging lahat na ng gawin ng isang makasalanan dahil ako'y lumaki sa ganyang paraan. Ngunit sa kaloob-looban doon ay noon pa man may isa ng maliit na butil ng buhay. I used to remember as a little boy. I hope I'm not holding it too long. But going, sitting out in the, on the creek bank. I'd sit there and look around at nighttime. Pop and Mom, they're gone on out to their rest. Lagi kong naaalala dati habang munting bata pa. Sana'y hindi ko kayo labis na napagtatagal. Ngunit nalalamang nakaupo sa labas sa may gilid ng sapa at mauupo ako roon at titingnan ng paligid pagsapit ng gabi. Si Itay at si Inay, sila'y naroon na ngayon sa kanilang kapahingahan. And them days they were sinners. There's no Christianity in our homes at all, and all my drinking and parties and carrying on. It made me sick. I'd take my lantern and my dog and go to the woods to stay all night. At noong mga araw na iyon, sila'y mga makasalanan, walang Kristyanismo sa aming tahanan man lang. At naku, inuman at mga kasayahan at pagpapatuloy sa ganoon. Pinasasama niyo ng pakiramdam ko. Dadalhin ko ang aking ilawan at ang aking aso at tutungo sa kakahuyan upang magpalipas na magdamag. In the winter time, I'd hunt till the party was over, maybe daylight in the morning. Come home, wouldn't be over. I'd lay on top of a shed and sleep, waiting for daylight to break. Sa panahon ng taglamig, ako'y mangangaso hanggang matapos ang kasayahan, siguro sa pagbubukang liwayway sa umaga, uuwi ng bahay, hindi pa rin tapos.
Nahiga ako sa ibabaw ng isang habong at nakatulog, hinihintay na magbukang liwayway. Then I'd think of how the times then being out there in the summertime, get sticks and put it down for a little windbreak, or if it rained, lay there and have the pole sticking in the water fishing, my old crew dog laying there. Pagkatapos naiisip ko kung paanong ang mga panahong iyon, noon kapag naroon sa labas sa tag-araw, kukunin ang mga patpat ko at ibababa ang mga iyon upang maging isang munting pananggalang sa hangin, kung saan sakaling umulan, mahiga doon at hahayang nakababad ang mga tikin sa tubig, nangingisda, ang dati kong asong panghuli ng rakon ay nakahiga doon. I'd say, looky here. You know, last winter, I camped right here one night. I built a fire right here when I was waiting for my old dog here to tree. And I had a fire here. It was froze 5 inches deep in the ground. Sasabihin ko, tumingin ka dito. Alam mo, nung nakaraang taglamig, dito mismo ako humimpil na isang gabi. Gumawa ako dito na isang siga noong hinihintay ko ang dati kong aso dito sa puno. At meron akong siga rito. Nagyelo na iyon ng 5 pulgadang lalim sa lupa. That little flower, where did you come from? Where did you come from? Ngunit, munting bulaklak, saan ka nanggaling? Kita nyo? Bueno, at saan ka ba nagmula? Who came out here and planted you? And what hothouse did they bring you out of? Or what about, where'd you come from? See? Sino ang nagtungo rito at nagtanim sa iyo? At mula sa anong mainit na bahay halamanan ka ba nila kinuha? O ano nga bang tungkol dito? Saan ka nga ba nagmula? Kita nyo? That little flower said, well, it was frozen, everything, and I built a fire on top here. Besides the freezing element, there was a heat element laying here on a big old log where I burned here. And yet, here you are, you're alive. Where'd you come from? Yung munting bulaklak, sasabihin ko, aba, nagyayelo ito at lahat na. At ako'y nagsiga sa ibabaw dito. Sa kabila ng nagyayelong elemento, ay may isang mainit na elementong nakahimlay dito sa malaking lumang kahoy kung saan kita sinigaan. At gayon pa man ay heto ka at buhay ka. Saan ka nga ba nagmula? What was it? There was another William Branham. Hey? Ano nga ba ito? May isa pang William Branham. Kita nyo? A little spot of eternal life down there from the genes of God, the Word of God that was placed in there. Isang munting bahagi ng buhay na walang hanggan ang naroroon mula sa mga binhi ng Diyos, ang salita ng Diyos na inilagay doon. Each one of you can think of similar things. It was working. Ang bawat isa sa inyo ay maaaring makapag-isip ng mga kahalintulad ring bagay. Kita nyo? Ito'y gumagawa. Now look up to the trees, I think, Lee, I seen you fall off last year. And why are you back there again? Where'd you come from? What brought you here? Pagkatapos ay titingala sa mga puno at maiisip ko, dahon, nakita kitang nalagas noong nakaraang taon, at bakit nariyan kang muli? Saan ka ba nanggaling? Anong nagpabalik sa iyo rito? See, it was that eternal life working in the body. Kita nyo? Ang buhay na walang hanggan ito na gumagawa sa katawan. Now, then one day as I walked on, that boys talking, don't never smoke, drink, so forth, and the young fellows, when I got older, see there was something moving. Ngayon, pagkatapos isang araw habang ako'y naglalakad, ang tinig na iyon ay nangungusap, huwag na huwag kang maninigarilyo, iinom at iba pa. At ang mga kabataan at lahat na ay nagsitanda. Kita nyo? May kung anong bagay ang kumikilos. But yet, all at once I looked up and I said, I'm not the son of Charles and Ella Branham. There's something calling. Ngunit ganun pa man, bigla na lamang akong napatingala at sinabi ko, hindi ako anak ni na Charles at Ella Branham. May kung anong bagay ang tumatawag. Like my little eagle. I'm not a chicken. There's something up yonder somewhere. Tulad ng aking munting agila. Hindi ako isang manok. May kung anong bagay doon sa itaas sa kung saan. Oh, great Jehovah, whoever you are, open up. I want to come home. There's something in me calling. O dakilang Jehovah, kung sino ka man, pagbuksan ako. Nais ko na pong umuwi.
may kung anong bagay sa akin na tumatawag. Then I was born again. That little life was laying there. The life of water was poured upon it. Then it began to grow. Pagkatapos isinilang akong muli. Ang munting buhay na iyon ay nakahimlay doon. Ang buhay ng tubig ay ibinuhos dito. Pagkatapos ito'y nagsimulang tumubo. Now, that old life was forgiven. Put in the sea of God's forgiveness to never be remembered against me no more. See? Ngayon, yung dating buhay ay pinatawad na. Itinapon na sa dagat ng pagkalimot ng Diyos upang hindi na muli pang alalahanin laban sa akin kailanman. Kita nyo? Now, we stand justified as though we never had sinned in the presence of God. Ngayon, tayo'y nakatayong pinaging marapat na tila ba kailanman tayo hindi nagkasala sa presensya ng Diyos. Then when we come to the Lord's table, we must come in reverence, love, and respect. Look where we would have been if it hadn't been for Him. Look where it would have been. Pagkatapos kapag dumulog tayo sa dulang ng Panginoon, nararapat na dumulog tayong may pagpipitagan, pag-ibig at paggalang, na tingnan kung nasaan na kaya marahil tayo kung hindi lamang dahil sa Kanya. Kita nyo? Tingnan kung nasaan na kaya ito marahil. Therefore, Paul, I think it says, wherefore when you come together to eat, tarry one for the other. Kung kaya si Pablo, sa palagay ko, sa pagsasabi nito, dahil dito, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay mangaghintayan kayo. That is, in other words, just wait a few minutes. Pray. Check yourself out. And if you know a brother's in there just about to do something that's wrong or something, you pray for him too. See? Yan ay, sa ibang salita, maghintay lang ng mga ilang minuto, manalangin, siyasatin ang inyong mga sarili, at kung alam ninyong may isang kapatid na nariyan, na makagagawa na ng isang bagay na mali o anuman, at manalangin ka para sa kanya rin. Kita nyo? See, tarry one the other. Wait just a minute. Pray. If there's any feelings between you or something, don't do it. Go make that right first. See? Kita nyo? Maghintayan sa isa't isa. Maghintayin ng isang sandali. Manalangin. Kung may hidwaan sa pagitan ninyo o anuman, huwag itong gawin. Huwag itong gawin. Humayo at ayusin iyon muna. Kita nyo? Go straighten that up first, because we want to come here just as pure as we can be in our thoughts of one another and to God and to each other, and then we come in fellowship around the table of the Lord. See? Humayo at ituwid yun muna. Dahil nais nating magtungo rito ng sadyang dalisay sa abot ng ating makakaya, at ang ating mga niluloob tungkol sa isa't isa at sa Diyos at sa bawat isa, at saka tayo dumudulog na magkakasama sa dulang ng Panginoon. Kita nyo? And we do this because that we are giving thanks to Him and among one another, eating the bread between each other, drinking the wine between each other as His blood and His flesh. At ginagawa natin ito dahil tayo nagbibigay pasasalamat sa Kanya at sa isa't isa. Kinakain ng tinapay sa pagitan ng bawat isa, iniinom ang alak sa pagitan ng bawat isa, bilang Kanyang dugo at Kanyang laman. Except you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. See? Malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng Kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Kita nyo? You see, that's what the Bible says. Except you do it, there's no life. Nakita nyo? Iyon ang sabi ng Biblia. Malibang gawin ninyo ito, walang buhay. You see, you are then more or less showing you are ashamed to identify yourself as a Christian because of the life that you live. Nakita nyo? Ikaw nga kung gayon, humigit kumulang, ay nagpapakitang nahihiya kang ipakilala ang iyong sarili na isang Kristiyano dahil sa buhay na iyong ipinamumuhay. And then this is really the showdown. Then if you don't do it, you have no life. At kung magkagayon ay dito na talaga magkakaalaman. Tapos kung hindi mo ito ginagawa ay wala kang buhay. If you do it unworthily, you're guilty of the body of the Lord. Kung ginagawa mo naman ito nang hindi karapat-dapat, ikaw ay nagkakasala sa katawan ng Panginoon. Same thing in water baptism.
If we say we believe on Jesus Christ, He saved us from sin, and we're baptized in the name of Jesus Christ, while we bring disgrace to Him. We do the things that's wrong, and we'll have to pay for that. Gayon din sa bautismo sa tubig, kung sabihin natin, naniniwala kami kay Yesus Kristo, Kanyang iniligtas kami mula sa kasalanan, at nabautismuhan kami sa pangalan ni Yesus Kristo, aba, tayo nagdadala ng kahihiyan sa Kanya. Gumagawa tayo ng mga bagay na mali at ating kailangang pagbayaran yan. And another thing, when we do that, we are trying to profess one thing and do another. That's the trouble of us today. At isang bagay pa, kapag ginawa natin iyon, pinipilit nating ipahayag ang isang bagay at ginagawa ang kabaliktaran. Iyon ang problema sa atin ngayon. What I'm saying us, me, and the church that the Lord God has let me speak to in these last hours, that we believe we're in the closing time. Sa aking palagay, sinasabi kong natin, ako, at ang iglesyang ipinahintulot ng Diyos na pangaralan ko sa mga huling oras na ito, na pinaniniwalaan nating tayo na sa katapusang panahon na. We believe that God has given us a message. It's been ordained of God. It's been proven of God. It's been showed of God. Naniniwala tayong binigyan tayo ng Diyos na isang mensahe. Ito'y itinalaga ng Diyos. Pinatunayan na ito ng Diyos. Ipinamalas na ito ng Diyos. Now we must come to Him with reverence and with love and with purity of heart and mind and soul. Ngayon, nararapat tayong lumapit sa Kanya na may pagpipitagan at may pag-ibig at may kadalisayan ng puso at diwa at kaluluwa. You know, the hour will soon arise when right among us will be the Holy Spirit will speak out like it did in Ananias and Sapphira. Amen. See? That hour is arriving. Alam ninyo, malapit nang dumating ang oras kung kailan mula mismo sa ating kalagitnaan ay mangyayaring ang banal na espiritu ay mangungusap gaya ng ginawa nito kina Ananias at Sapphira. Alalahanin, kita nyo, ang oras na iyan ay dumarating na. See? And now you just remember that. See? That God is going to dwell among His people. That's what He wants to do now. Kita nyo? At tayo ay, ngayon, tandaan lamang ninyo na, kita nyo, na mananahan ng Diyos sa gitna ng Kanyang bayan. Yan ang nais niyang gawin ngayon. We can receive the message as saying, if I was a young man hunting for a wife and I could find a wife, I said, she's just perfect. She's a Christian, she's a lady, she's all this. I got confidence. Maaari nating tanggapin ng mensahe, kagaya ng pagsasabing, kung binata ako at naghahanap ng mapapangasawa at makakakita ako ng babaeng mapapangasawa, sinabi ko, tamang-tama talaga siya. Siya'y isang Kristiyano, isa siyang mainhing babae. Siya'y lahat ng ito, may tiwala ako. No matter how much confidence, how much I think she's nice, I've got to receive her. She's got to receive me. See? Upon these vows. Gaano man ang tiwala, gaano ko man isipin na siya'y magiliw, kailangan ko pa rin siyang tanggapin. Kailangan niya akong tanggapin, kita nyo, sa mga sumpaang ito. Well, it's the same thing we find is a message. Bueno, ganoon din itong makikita natin ay ang mensahe. We see it's right. We see God vindicates it's right. It's perfectly right. Year after year, year after year, it continues right, continues right. Everything it says happens just exactly the way He said. Nakikita natin ito'y tama. Nakikita natin pinagtitibay ng Diyos na tama ito. Ito'y lubos na tama. Sa bawat taon na lumilipas, taon-taon, ito'y nagpapatuloy na tama. Patuloy na tama. Lahat ng sinasabi nito, nagaganap na tumpak sa pagkakasabi niya. Now we know it's right, but see, don't do it from an intellectual standpoint. If you do, you got a second-handed religion. Ngayon, alam nating ito'y tama. Ngunit kita nyo, huwag ninyong gawin ito sa intelektual na pananaw. Kung gagawin nyo, segunda mano ang inyong relihiyon. Kita nyo? We don't want a second-handed religion. Something that somebody else has experienced and we are living off of their testimony. Ayaw natin ng segunda manong relihiyon. Isang bagay na naranasan ng iba at nabubuhay lamang tayo sa kanilang patotoo. I believe it was
Jesus said to Pilate, something, a word I was thinking, he said there just a few moments ago, who told you that, or was it revealed to you? How did you know these things? In other words, Gaya ng sa paniwala ko si Jesus ang nagsabi kay Pilato, isang bagay, isang salitang iniisip ko at sinabi niya doon ilang sandali pa lang ang lumipas, sinong nagsabi sa iyo niyan? O ito ba'y ipinahayag sa iyo? Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Sa madaling salita, I don't know what the word is now. It's been a long time since I read, but how'd you know this? Who revealed this to you about him being the Son of God? Who revealed it to you? hindi ko na alam sa diyang kung ano yung salitang iyon ngayon. Napakatagal ng panahon mula nang mabasa ko ito. Ngunit, paano mo ito nalaman? Ano? Paano? Sino ang naghayag nito sa iyo? Tungkol sa kanya bilang ang anak ng Diyos. Sino ang naghayag nito sa iyo? Did some man tell you that? Or, as Jesus said, is it my Father in heaven which has revealed it to you? See? May tao bang nagsabi sa iyo niyan? O tulad ng sinabi ni Jesus, ang aking Ama sa langit ba ang naghayag nito sa iyo? Kita nyo? How did you learn it? A second hand, or is it a perfect revelation from God? Kita nyo? Paano mo ito nalaman? Isang segunda mano o ito ba isang sakdal na kapahayagan mula sa Diyos? Is this communion just something I go up for an order and say, well, the rest of them take this, I will too? Ito bang komunyon ay isa lamang bagay na ipinupunta ko rito? Isang utos? Sasabihin, bueno, silang lahat ay tinatanggap ito. Ako nga rin. It's a revelation. That I am part of Him and I'm part of you. And I love you and I love Him. And we're taking this together as a symbol of our love to God and our love and fellowship to one another. Ito isang kapahayagan na ako'y bahagi niya at bahagi ninyo ako. At iniibig ko kayo at iniibig ko siya. At tinatanggap natin ito ng magkasama bilang isang simbolo ng ating pag-ibig sa Diyos at ng ating pag-ibig at pakikipagtipon sa isa't isa. Now, I want to read some from the Scripture, and then I guess whichever way Brother Perry desires today. Ngayon, nais kong bumasa ng ilan mula sa kasulatan at pagkatapos sa palagay ko, saan ninyo, kahit saan naisin ni kapatid na Perry ngayon. I wish you'd read it with me if you got your Bible. 1 Corinthians, the 11th chapter, and begin with the 23rd verse. Sana'y samahan ninyo ako sa pagbasa nito, kung may Biblia kayo. Unang mga taga-Korinto sa 11 kabanata at simula sa 23 talata. And then also, at our tabernacle, we've always observed this and feet washing. Always, because they go hand in hand together. At gayon din naman, sa aming tabernakulo, ginaganap namin ito palagi noon pa man at ang paghuhugasan ng paa palagi dahil magkasama ang mga yan. I believe the brother announced that Wednesday night, because of the crowds and don't have enough room to get the people in for feet washing, we'll go observe this Wednesday night. Sa palagay ko, ipinabatid na ng kapatid yan na Miyerkules ng gabi. Dahil sa dami ng tao at wala kayong sapat na lugar upang mapapasok ang mga tao para sa paghuhugasan ng paa, kanilang gaganapin ito sa Miyerkules ng gabi. Now, 23rd verse of the 11th chapter of 1 Corinthians. Listen at Paul now. Ngayon, 23 talata ng 11 kabanata ng unang mga taga-Korinto, pakinggan si Pablo ngayon. Now remember, keep this in mind. Galatians 1:8. If we or an angel from heaven preaches any other gospel unto you than this gospel that he had preached, let him be accursed. Ngayon, tandaan, at ilagay ito sa isipan, mga taga-Galasya 1:8. Kung kami man o isang anghel mula sa langit ay mangaral ng ibang ebanghelyo sa inyo, maliban dito sa ebanghelyo na ipinangaral niya, ay matakwil siya. Kita nyo? For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang akin namang ibinibigay sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. And when he gave thanks, he brake it, said, take and eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. At nang siya'y nakapagpasalamat,
ay kaniyang pinagputol-putol, sinabi, "Kunin ninyo at kanin ninyo. Ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Now let me stop right here to say, but taking the body of the Lord Jesus Christ in this communion does not mean that that communion is the literal body of Christ. That's Catholic. I do not believe that's right. Ngayon, hayaang tumigil ako rito upang sabihin, ngunit ang pagtanggap sa katawan ng Panginoong Jesucristo dito sa komunyon ay hindi nangangahulugan na ang komunyon na iyon ay ang literal na katawan ni Kristo. Sa Katoliko yan. Hindi ako naniniwala na tama yan. I believe it's only an ordinance that God made with us. See? It isn't an actual body. It's really a little piece of kosher bread. It's just an ordinance. Naniniwala kung isa lamang itong ordinansa na ginawa ng Diyos sa atin, kita nyo? Ito'y hindi ang aktwal na katawan. Ito'y, ngayon, isa talaga itong maliit na piraso ng purong tinapay. Isa lamang itong ordinansa. Neither do I believe that the baptism of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, in water, does forgive your sins. Ni hindi rin ako naniniwalang ang bautismo kay Yesus Kristo sa pangalan ni Yesus Kristo sa tubig ay nagpapatawad nga ng inyong mga kasalanan. I do not believe that I believe you can be baptized all day long. Hindi ako naniniwala na kayo. Naniniwala akong maaari kayong mabautismuhan ng buong araw. Now, I know that there's perhaps people sitting here who come from the Apostolic Church, or the United Pentecostal Church, which they teach that. But you see, I do not believe that the water forgives sins, or if it was, then Jesus died in vain. See? Ngayon, alam kong maaaring may mga taong nakaupo rito na mula sa Iglesyang Apostolic, ibig kong sabihin, o sa Iglesyang United Pentecostal, kung saan itinuturo nila iyan. Ngunit kita nyo, ako'y hindi naniniwalang ang tubig ay nagpapatawad ng mga kasalanan. O kung ito nga, kung gayon si Jesus ay namatay ng walang kabuluhan. Kita nyo? I believe that it's only an ordinance of God, see, to show that you have been forgiven. Naniniwala ako na isa lamang itong ordinansa ng Diyos, kita nyo, upang ipakitang pinatawad na kayo. But to be baptized for regeneration, no, I don't believe that. I don't believe that water forgives sins. Ngunit ang mabautismuhan para sa muling kapanganakan, hindi. Ako'y hindi naniniwala diyan. Hindi ako naniniwala na ang tubig ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Neither I believe that this bread and wine has anything to do with you only keeping an ordinance that God has ordained for us to do. See? That's right. Ni hindi rin ako naniniwala na ang tinapay at alak na ito ay may anumang kinalaman sa inyo. Pagtupad lamang ito sa ordinansa na itinalaga ng Diyos para ganapin natin, kita nyo? Tama yan. The water baptism is the same thing. I believe it's compelling to us to do it. That He done it all for our example, and He done this for our example. And He washed feet for our example. Naniniwala akong ang bautismo sa tubig ay ganito rin. Naniniwala akong nararapat sa atin na gawin ito, na ginawa niya ang lahat ng ito bilang halimbawa sa atin, at ginawa niya ito bilang halimbawa sa atin, at naghugas siya ng paa bilang halimbawa sa atin. Now, after the same manner also, 25th verse, after the same manner also He took the cup, and when He had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Ngayon, at gayon din naman, ika-25 talata, at gayon din naman hinawakan ng saro, at pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Remember now, for as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till He comes. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. How long? Until He comes. Hanggang kailan? Hanggang sa dumating siya. Kita nyo?
Kita nyo? Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Kaya't, ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saraw ng Panginoon na di karapat-dapat ay magkakasala sa katawan at sa dugo ng Panginoon. Let me stop just a minute. The reason he said this, you notice in another verse here, another chapter, that he said, I understand when you come together, you're eating, even getting drunk at the Lord's table. Hayaang tumigil ako sandali. Ang dahilan kaya sinabi niya ito, pansinin ninyo sa iba pang talata rito, sa ibang kabanata, na sinabi niya, nauunawaan kung kayo nagsasama-samang kayo kumakain, naglalasing pa nga sa dulang ng Panginoon. They misunderstood it, you see. They just gluttoned in. See, just like people are doing today, just live any kind of life and take it. See? Hindi nila ito naunawaan, nakita nyo? Sadyang nagpapakabusog sila, kita nyo? Tulad din ng ginagawa ng mga tao ngayon. Nabubuhay lamang sa kahit anong uri ng pamumuhay at tumatanggap nito, kita nyo? He said, you got homes to eat in, see? But this is an ordinance that we should keep, see? Now, sabi niya, may mga pamamahay kayo na makakainan, kita nyo? Ngunit ito'y isang ordinansang dapat nating tuparin, kita nyo? Ngayon, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Sapagkat ang kumakain at umiinom na di karapat-dapat ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili na hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kita nyo? What are you? You're a Christian. Amen. You live before everybody as a Christian. Ano ka nga ba? Ikaw ay isang Kristiyano. Mamuhay ka sa harapan ng lahat bilang isang Kristiyano. And if you take that and don't live as a Christian, you're not discerning the Lord's body. You're putting a stumbling block in somebody else's way, see? As they see you trying to do that and they're not living what you're supposed to live, see? You're not discerning the Lord's body. At kung tatanggapin mo iyan at hindi ka namumuhay bilang isang Kristiyano, hindi mo kinikilala ang katawan ng Panginoon. Naglalagay ka ng harang na katitisuran sa daan ng iba. Kita nyo? Habang nakikita ka nilang pinipilit gawin iyan at pagkatapos ay hindi ipinamumuhay kung ano ang nararapat mong ipamuhay. Kita nyo? Hindi mo kinikilala ang katawan ng Panginoon. Now what's the curse of it is? Ngayon, masdaan kung ano ito, kung ano ang sumpa nito. For this cause many are weak and sickly among you, and many are asleep. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakauntian na natutulog. The right translation of that word, Brother Perry, is dead. See? Many are dead. Ang tamang salin ng salitang iyan, kapatid na Perry, ay patay na. Kita nyo? Kita nyo? Marami ang patay na. For if we would judge ourselves, we should not be judged. Datapwat kung ating kikilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. We judge ourselves, we won't be judged. Kita nyo? Kung ating ahatulan ang ating sarili, ay hindi na tayo ahatulan pa. Kita nyo? But when we are judged, we're chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. See? Not attached to the world. Datapwat kung tayo inahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Kita nyo? Walang anumang pakipag-ugnayan sa sanglibutan. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. See? Dahil dito, mga kapatid ko, kung kayo'y magsasalo-salo sa pagkain, ay magaghintayan kayo. Kita nyo? And if any man hunger, let him eat at home, that you come not together unto condemnation, and the rest I will set in order when I come. See? Kung ang sino man ay magutom, kumain siya sa bahay, upang ang pagsasalo-salo nyo ay huwag maging sa paghatol, at ang iba ay aking aayusin, pagparian ko. Kita nyo? Now, in other words,
Don't just come to take it as I said a while ago about what the Jews, their sacrifice, it was wonderful, it's given by God. But it got to a place where they didn't do it in sincerity and in reverence and in order, then it become a stench in his nose. Ngayon, sa madaling salita, huwag lamang pumunta upang tanggapin ito bilang isang, gaya ng sinabi ko kanina tungkol sa mga Hudyo, ang kanilang hain, sila, ito'y napakaganda, ibinigay ito ng Diyos, ngunit dumating ito sa punto kung saan ay hindi na nila ito ginagawa ng may katapatan at pagpipitagan at nasa kaayusan. Nang magkagayon, ito'y nagmistula na lamang ito'y naging isang masamang amoy sa kanyang ilong. Now, the same thing is by our coming to take the Lord's Supper. Amen. That we must come knowing what we are doing. Ngayon, gayon ding bagay ang ating pagpunta upang tanggapin ang hapunan ng Panginoon na nararapat tayong magtungo na nalalaman kung ano ang ating ginagawa. Just like when you go into the water to be baptized in the name of Jesus Christ, you know what you're doing. You're putting on to the church what God has put in you, Christ. Tulad din ng kapag nagtungo ka sa tubig upang magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, alam mo kung ano ang iyong ginagawa. Inilalagay mo sa iglesia kung ano ang inilagay ng Diyos sa iyo, si Kristo. When we take this, it shows to the church that I believe every word of God. Kapag ating tinanggap ito, nagpapakita ito sa iglesia na sinasampalatayanan ko ang bawat salita ng Diyos. I believe that He is the bread of life that come from God out of heaven. I believe every word that He says is the truth. And I live by to the best of my knowledge, God being my judge. Naniniwala ako na siya ang tinapay ng buhay na nagmula sa Diyos buhat sa langit. Nananampalataya akong ang bawat salita na kanyang sinasabi ay ang katotohanan at ipinamumuhay ko ito sa abot ng aking kaalaman, ang Diyos ang aking tagahatol. Therefore, before my brothers, before my sisters, I do not swear, I do not curse, I do not do these things. Because I love the Lord, and the Lord knows and bears me record. Therefore, before you, I take the parcel of His body to know that I'm not condemned with the world. See, there you are. Then, it's a blessing. Kaya nga, sa harap ng aking mga kapatid na lalaki, sa harap ng aking mga kapatid na babae, ako ay hindi nagmumura, hindi ako nagtutungayaw, hindi ko ginagawa ang mga bagay na ito, sapagkat iniibig ko ang Panginoon, at alam ito ng Panginoon at sinasaksihan ako. Kaya nga, sa harap ninyo, tinatanggap ko ang bahagi ng kanyang katawan na nalalamang hindi ako hinatulang kasama ng sanlibutan. Kita nyo? Hayan kayo. Kung magkagayon, ito'y isang pagpapala. And remember, I could give many testimonies on this where I've took that and explained it in a sick room. That's right. And seen it healed. That's right. At alalahanin, maaari akong magbigay ng maraming patotoo tungkol dito kung saan kinuha ko iyan at ipinaliwanag ito sa isang silid ng may sakit at nakita silang gumaling. Remember, when Israel taken the type of this, they journeyed 40 years in the wilderness and their clothes never even wore out, and they come out without one feeble one among them with 2 million people. As a type of this. Alalahanin, nang ganapin ng Israel ang tipo nito, naglakbay sila ng 40 taon sa ilang at ang kanilang mga kasuotan ay hindi man lang naluma at nagsilabas sila na walang isa mang nanghina, isa man sa kanila, na 2 milyong katao ang tumipo nito. Well, what will the antitype do? Bueno, ano ang magagawa ng antitipo? If the body of a sacrificial animal did that for them, what will the body of Jesus Christ, Emmanuel, do for us? Kung ang katawan ng isang haing hayop ay nagawa iyon para sa kanila, ano kaya ang magagawa ng katawan ni Jesus Kristo, ang Emmanuel, para sa atin? Let's be reverent when we come. Let us be just as reverent as we know how to come. Maging mapitagan lamang tayo sa ating pagdulog. Tayo ay maging mapitagan sa abot ng ating nalalaman na dumulog.